aming tab. Alam. Ano ko muna doon sa kabila. Yan. Sa ano na tayo? Households pala. Nasa na ba yung sharing ko? Wala kayo. Households. PLDC. Pausers po. Good afternoon, everyone. Welcome to our accountability call and welcome to our speaker today. Ang house rules po natin is number 1, be on time, at least 5 minutes. Mag-in na po tayo sa Zoom. And then number 2 is mute your microphone when not speaking. As a respect to the one who's talking. Number 3, turn on your camera. Always remember that you have to show up palagi. Yun po ang practice natin. Kasi pagka nagkaroon na tayo ng client or nagkaroon tayo ng DC, kailangan natin mag-show up. So practice na po natin ito. Then number 4, use the chat respectfully. 5, be present and engage. 6, respect everyone's time. And 7, confidentiality. That's it. Thank you. Hello. Once again, good afternoon. This afternoon, we are so blessed to have with us who will share her journey on the bookkeeping, specifically on the Australian bookkeeping. She is a proud student of TBSA Batch 13. So, ka-TBSA rin si speaker ngayon. Her career started back in 1988 when she spent 17 years in the corporate world as a budget officer and accountant. So mabigatin ang speaker natin today. In 2003, she shifted into the construction business industry where she continues to thrive over 22 years now. Alongside this, she also dedicated 15 years as a local bookkeeper. Kaya maganda kayo kung may mga tanong kayo because our speaker today is really a seasoned bookkeeper, not only local but also sa Australia. And she was also an accountant from 1992 to 2005. In 2014, she became a part-time financial educator. Iba talaga si ma'am, and continues to inspire others up to this day. For the past 2.5 years, she has worked as an online bookkeeper and has recently landed a role in an Australian accounting firm. Please help me welcome our notable speaker for Zero Bookkeeping, Ms. Ederlinda Yadao. Marami pong salamat. Nakaka-overwhelm naman yung introduction ni ma'am. So, ayan. So, na-compute na nila yung aking age. Joke lang. Actually, I'm so proud na bumabalik ako sa TBSA para mag-serve at makapag-share sa ating mga students at may share ko ang aking experience, no? So, bago po dumami ang aking sasabihin dito, magsi-share na ako ng screen. Baka mag-overtime tayo, mapapagalitan tayo sa recording. Okay. Start your screen po, Ms. Eder. Ito po. Nakikita niyo yung slides ko?
Yes po. Yes po. Okay. Okay, so good afternoon again. So, ang ating topic ngayon for today is Learn Zero the Smart Way, hands-on. Sandali lang po, excuse. Yung una, lahat po kayo meron ng zero account. Tama? Yes. So, kung may zero account kayo, so alam nyo na mag-set up ng zero organization. So, if you open your zero account, you have to add your business details, include your contact information, your logo, relevant financial details like tax rate, chart of accounts, customize your chart of accounts. Kasi minsan yung nakalagay sa zero is hindi po siya magtutugma doon sa business na hinahawakan mo. So, tailor the categorize for your income and expense to match your business needs. So, dapat yung mga chart of accounts mo, kung yung business mo is sa rental, you have to look into your chart of accounts na dapat coincide po siya yung mga expenses and income regarding rentals. So, kung sa digital naman, digital marketing, so regarding sa digital marketing chart of accounts din. So, set up the user and permissions. Kasi if you will be using or you will be working no sa mga clients natin, nakaset up yung mga users nila. So may mga limited access ka kung ikaw ay standard user lang. Pero kung accountant ang ilalagay sa'yo, lahat ng permission and dun sa zero, magagalaw mo lahat yung part of their books of accounts. Actually, sa end-to-end, makikita mo. And yung BAS, BAS, IAS, so makikita mo yung mga payroll nila, especially sa fortnight. So makikita mo yan. Yung lodging of ATO, so makikita mo yan. Add your team members or advisors, control their access levels. So, dito sa mga demo companies natin, hindi nyo pa lahat ma-access yung mga permissions. So, pero kung habang ninanavigate nyo yung zero, tignan nyo na rin. Kahit hindi nyo mabuksan, lalo sa payroll, kasi hindi nyo mabubuksan kung hindi siya halos paid yung zero, hindi nyo makikita yung paano mag-lodge ng payroll, yung mga fortnight, yung mga taxes, yung mga deductions, hindi nyo makikita masyado kung paano siya magla-lodge sa ATO, going to ATO, lodgement, and BAS. Connect your bank account. Usually sa itong hawak ko ngayon na Australian company, Australian accounting firm, lahat ng bank nila is connected, nakalink sa zero. So, halos wala kang problemang makikita yung bank feeds nila. Pero meron pa rin mga hindi na-upload kahit nakakonect na yung kanilang mga banks. So, you should be very watchful dun sa mga bank feeds nila, lalong-lalo kung ikaw ay nabigyan ng task na you have to do the bank reconciliation. Kasi paggawa mo ng bank reconciliation, dapat walang nakikitang unreconciled account. Okay? So, kung hindi naman siya naka-link yung bank account and you have to upload it manually. So, yung CSV file ng bank statement, dapat kino-convert mo yung bank statement into CSV file. So, lahat siguro kayo naranasan nyo na maggawa ng CSV file.
from bank statements? Hindi ko nakikita yung mga chat ninyo. Thumbs up na lang or something. Okay, so paki-type ang 1 kung lahat kayo naranasan ng mag-CSV file or okay, so sorry. Yan. So, managing your sales. Sa invoices naman tayo. If you create your sales invoice or generate your invoices with branding or send them to your customers, ito, dapat meron kang basis. Yung basis ng mga generation of invoices is nakikita mo yung resibo. Okay? Dito sa Australian, based on my experience sa mga companies, dapat nakikita mo yung actual receipt bago ka gagawa ng invoice or bill. Kasi sa bookkeeping, hindi pwede yung manghuhula. So, dapat may basis ka kung bakit mo ginawa yung invoice o kaya yung bill. With your branding or send them to your customers kasi hindi ka magbibigay ng bill sa customer kung wala kang basis kung ano yung binibill mo sa customer. So, track yung invoices, monitor which invoices are paid, overdue, or outstanding. So, dapat very, observant tayo paggawa ng invoices or billing sa mga date. Kasi kung mali ang date ng invoice at mali din yung ilalagay mo na due date, paggawa mo ng financial statements at yung cut-off tatamaan siya, hindi yun magbabalanse. Okay? So, process payments, record customer payments against invoices, dapat very observant din tayo yung mga amount. And when you make your invoices or bill, you have to have your references. Yung invoice number. Kung wala siyang invoice number, yung date, tapos kung ano yung type of payment nila, kung sa online banking ba, sa F-Post, o kaya sa fund transfer. So, dapat alam po natin, nilalagay po natin yung mga details para pag nag-audit o kaya nag-bank recon ka at hindi mo mahanap, mabilis mag-search. Okay? So, third is managing your purchases. So, yung bills naman ito. So, enter your bill, record bills received from suppliers. So, minsan yung supplier, dalawa ang sinesend niya. Bill, tsaka paid. Paid bill. Kaya dapat alam mo kung yun ay bill pa lang or yun ay statement na nagsasabi na na-receive nila yung payment. Kaya minsan pag bubuksan mo yung Hubdoc, pag yun ay ang kanilang process ng bill payments is nakakonect yung receipt ng mga suppliers sa Hubdoc sa Xero, makikita mo doon. Automatic yun na-upload ang receipt ng suppliers na nabayaran mo, o kaya receipt ng supplier na binibill ka. Kaya you should be observant kung yun ba ay bill o kaya receipt of payment. Pwede kang mag-double entry kung hindi mo ma-detect na pareho yung kinokollect nila. Pero sa Hubdoc naman, nag-notify yon kung this might have a
possible duplicate, ganon. So, dapat you have to verify. And then manage your bill on due dates and scheduled payments. So, very careful din tayo dito sa mga due dates and scheduled payments, especially kung nakalink siya sa ating mga bank accounts or credit card accounts. So, match your bank statements with invoices and bills in Xero. Once na nagawa mo na yung bill and invoices, pwede ka nang mag-match sa bank statement, sa bank feeds. Okay, pupunta ka na sa dashboard, then pwede ka nang mag-match. Anong nakikita nyo pag fully match? Ang zero sa bank feeds. Sige nga. Meron pong mag-a-answer sa akin. Ano pong makikita nyo sa dashboard, sa banks, sa reconciliation? Sa bank feeds, tsaka sa zero. Anong makikita mo sa zero kung fully match siya sa bank feeds? Same amount dun sa bank feeds. Ano pa? Sirit? Zero balance? Okay. Yung bank feeds, may amount, di ba? Halimbawa, 100 pesos. Sa zero, sa left side is may 100. Same ang pangalan. Pero anong nakalagay? Meron maliit na square. Meron siyang double arrow. Fully reconciled yon pag may double arrow. Okay? Fully match. Fully match yung transactions pag may double arrow yung sa bank, sa zero. Sa left side na transaction. Okay? So, reconciling bank transactions. Sa bank transactions naman, di ba nasabi ko kanina, kung hindi naka-link yung bank mo sa zero, ima-manual upload mo yung bank statement. Pero kung naka-link yung bank account mo sa zero, automatic po yon na mai-import yung bank transactions mo. So, pagka link pa lang nung mga bank statements mo, naggawa mo na yung invoices and bills, then you can match the transactions and you can fully reconcile your bank accounts or credit card accounts. So, generating financial statements. Pag na-match mo na lahat, na-reconcile mo na lahat yung nasa dashboard ng iyong mga bank account or credit card accounts, doon pwede ka nang gumawa ng financial statements. Paano mo de-determine kung meron unreconciled? Pag gumawa ka ng bank reconciliation, magpapakita doon sa bank reconciliation mo na unreconciled accounts, magpapakita po doon. So, ibig sabihin, hindi lahat ng transactions na reconcile mo. So, you go back to your dashboard para makita mo kung ano pa yung mga hindi mo na reconcile within your date na nire-reproduce mo para sa financial reports. Okay? So, let us also be mindful kung ano yung date na nilalagay mo sa financial report. Kasi baka yung cut-off mo, iba ang nilagay mo, so iba yung magpapakita. So, sa financial reports, pag may access ka, iraran mo yung reports, profit and loss statements, balance sheet, and cash flow statements. Yung analysis, usually ginagawa rin yan ng bookkeeper or accountant. So, minsan pag walang accountant yung client ninyo,
ipapagawa rin po sa inyo yan. So, alam naman natin, mabilis lang siya mag-analyze ng financial data if you know the normal balances of your chart of accounts. So, di ba, ang normal balance ng chart of accounts, anong normal balance ng asset natin? Anyone? Normal balance ng asset? Ala, susumbong ko kayo kay Sir Nelson. Joke lang. Meron Normal ako balance. nag-answer. Ayan. Okay, so, ay, so, debit. So, debit ang normal balance ng asset. Ang liabilities, ang normal balance natin is credit. And equity or retained earnings are credit. So, once na yung accounts nyo, hindi siya normal, yung balance niya, something is wrong. So, you have to go back. I-trace nyo yun kung bakit. Para pag nagtanong si client, alam nyo yung isasagot ninyo. Okay. So, month-end or year-end procedures, ito po yung usual na ginagawa natin. Pag sa actual, ang ginagawa po namin is bank reconciliation, financial statements, BAS, IAS, sa Australian. I'm not so familiar with American, US clients or ibang international clients kasi nasa Australian ako. So yun po yung mga ginagawa po namin. We make sure all the accounts are reconciled. Pero pag meron siyang, pag gumawa ka ng bank reconciliation at meron siyang nilagay na calculated amount, tapos meron siyang amount sa calculated amount na dun sa bank reconciliation, ibig sabihin nun, meron mali dun sa bank recon. So you have to go back. I-trace mo yun kung bakit meron siyang calculated amount. It's either na-cut offan yung transactions, hindi siya pumasok ng month end, pumasok siya sa first day of the month. Yun yung mga scenarios natin na ite-take note ninyo. Ito, hindi ko po napag-aralan during my dito sa TBSA or kahit sa hindi natin mapag-aaralan yan sa during technical terms, no, sa academic seasons natin. Pero dito natutunan ko during my internship and dito na sa actual. Okay? Pero sinishare ko na para alam ninyo kung nagte-take down notes kayo. Review and adjust. Review and adjust yung financial data ninyo. Make necessary adjustments, especially dun sa mga depreciation, accruals. So alam nyo dapat kayo nag-a-adjust din at the end of the year. Hindi po yan sa so run reports, generate financial report, final reports for the month or the year, and then you have to email to your clients. Sorry. So, papakita ko ito po, lahat naman kayo meron ng 0. So, pag pumunta kayo ng 0, naka-login kayo ng 0, ganito yung magiging itsura niya kung meron na kayong company. So, di ba? So makikita nyo dito, may reconcile 11 items. So, ibig sabihin nito, meron kang 11 items na ire-reconcile. So, minsan, within the month, hindi lahat yan mare-reconcile mo. Kasi depende yan sa due date o kaya depende yan pag may pumasok ng payment o kaya meron ka ng ginawang bill or invoice. Okay? So, ganito po yan. Business name, country. So, kung yung client mo is startup,
ikaw yung magse-set up ng zero niya, kung saan yung client mo, yun ang ilalagay mong country niya. Para yung kanyang currency nakatugma dun sa currency gagamitin niya. I have clients na meron siyang multi-currency. 10 na currency yung ginagamit niya. So, ang dami. No? So, dapat pag nag-re-recon ka ng mga transactions niya, you have to be very careful. Tinitignan mo kung yung invoice niya, anong currency. Okay? So, yung dapat din yung tong pag financial year, very observant din tayo kung ang ginagamit nila is calendar year December ang ending. Pero pag fiscal year, gaya ni Australia, hindi po December ang ginagamit niya. Okay? So, yan. You have to input the conversion balance. Ano yung conversion balance? That is the beginning balance of the business. Ano yung kanyang starting balance ng bank account niya at saka owner's equity. Dapat yung debit and credit niya balanse. Okay, ganito yung itsura yung ating bank statement. So, etong bank statement na to, pwede mo siyang i-convert into CSV file. So, ang ginagamit ko is I Love PDF para mabilis mag-convert. So, i-convert mo siya yung I Love PDF, then you have to save at CSV file. Kasi si Zero, hindi yan tatanggapin kung hindi siya CSV file. Okay, so yung mga transactions, ganito yung magiging itsura niya. So, na-convert siya as CSV file, Excel CSV file. So, ganyan. So, dapat pwede mo siyang ito columns, yung positive tsaka negative. Pero kung iisang column, dapat meron minus sign dun sa mga credit. Kasi inisang column ko lang siya. Okay? So, prepare or upload your CSV file. Ganito yung magiging itsura niya dun sa Zero. Para i-select mo lang yung file and then you have to select the file na may CSV file. Ito, yung extension niya. Para ma-upload siya sa Zero. So, ganito yung itsura. Pag in-upload mo yung CSV file, magpapakita yung date, description, and deposits. So, yan. Pag ready to import, so ganyan na yung itsura niya. Then, you have to completely import the CSV file. So, ganito rin ang itsura ng invoice. So, let us be watchful din or ito yung mga date, yung invoice number. Dapat nilalagay yan sa reference para mabilis tayo maghanap. Tsaka kung ano yung issued, pay to, kanino na issue. So, ano yung description? So, you should be careful dito sa mga description kasi dito minsan kinukuha kung saan tutugma yung chart of account. Okay? Dito sa Australian kasi, you have to be very careful kung may GST or GST free. O kaya bus excluded. So, kung GST on expense 10% ang fixed na GST tax ng Australia. So, kung sabi niya, nagbigay siya ng amount 729.96 at nilagay niya GST included, ibig sabihin may GST yung amount. Okay? So, yan. So, dito, gagawan mo na siya ng invoice template. Yung invoice template niya, so ilalagay mo na kung ano yung description na nandun sa invoice, yung price niya. So, ilalagyan mo na yung chart of account. And then GST,
kung ano yung GST niya, expense ba or income, then magko-compute siya automatic. So, kung ano yung nasa invoice, yun din yung dapat na nandito na amount and the GST. So, dun po yung minamatch ninyo. Dapat tinitignan ninyo yung mga amount na nakalagay dun sa invoice or sa kaya sa bill. Okay? So, yun lang yung aking presentation. Sana meron kayong natutunan kung paano yung actual scenario ng pagiging zero bookkeeper na paggawa ninyo sa zero account ng mga clients. So, kung may mga questions kayo, kahit hindi related sa zero, kung actual, local, pwede kong sagutin. So guys, pwede kayo magtanong kay ma'am related to zero or not. So take this opportunity. May question po ako. Nung nag-start po kayo sa Australian accounting or bookkeeping, knowledgeable na po ba kayo sa mga tax rates or sa application po ng mga sa taxes? Nag-enroll, hindi. Actually, nag-enroll ako sa isa pang platform para talaga nag-concentrate ako sa Australian payroll, bookkeeping para yun talaga yung target ko. Kasi mag-decide kayo kung ano yung talagang niche ninyo o kaya yung kung ano yung talagang gusto nyong gawin. Kung QuickBooks ba o zero. Ako kasi hindi ko magagawa yung zero o kaya sa ibang international client kasi hindi nga ako compatible working with a graveyard shift. Kaya ang talagang finocus ko is a day shift. Kaya zero ang finocus ko. Nag-enroll ako sa Australian Payroll Specialist tsaka Bookkeeping. So, doon ituturo lahat yung ano ba yung Australian Bookkeeping tsaka Payroll. Kung ano yung composition, kung ano ba yung mga dapat mong malaman, kung mag-Australian ka, sa payroll, ituturo din. Kasi you should know kung yung bang, ano ba yun? Yun bang company na yon o kaya yung employee na yon pag binigyan mo siya ng payroll, dapat tugma ba yung kanyang sasahurin? May mga ganun din si Australian. So you should be careful. Hindi gaya dito sa Pilipinas na kung ano yung position mo, kahit anong, ano ba yun? Anong step o rate ang bibigay. Doon sa kanila, hindi. Meron kang ipa-follow na mga guidelines. Pero yung GST, ang maganda din sa Australian is naka-fix kasi yung kanilang tax na GST na 10%. Hindi gaya sa iba sa US clients, kung iba-iba yung tax nila sa iba-ibang state. Alam ko yan kasi kahit nga lisensyado ka sa San Francisco, pero pagpunta mo sa Oregon, hindi ka lisensyado na ng pag-drive. You have to take another driver's license sa other state. Ganon sila. Bago po kayo kumuha ng client, nag-enroll po muna kayo dun sa mga Australian something. Yes. Okay. Nag-enroll muna ako pero after my TBSA, nag-apply na ako. Nag-apply na ako, nagsasubmit na ako ng CV, mga resume ko, and then nakikipag-collab ako sa mga kasama ko sa TBSA, yung mga kasama kong TL. So, i-maintain namin yung aming GC. So, hanggang ngayon, naka-GC pa rin kami. So, we're still sharing yung mga inputs namin, yung mga experiences namin. Uy, anong nangyayari sa client mo? Anong mga experience mo? So, dun pa din,
naglalagay pa rin kami, may coordination o collaboration pa rin kami. Pag meron kami hindi makuha doon sa ginagawa namin doon sa company na namin ngayon, nandun pa rin, collaboration pa rin kami, sharing pa rin kami. We have to solve the problem na kung meron isa na-meet niya na pala yung ganun na problema, so sinishare namin. We don't stop na nung natapos na yung TBSA namin, hanggang doon na lang, hindi. Hanggang ngayon, we still connect with each other. Kaya yun din yung dapat niyong gawin. Sometimes, ano din eh, kahit yung mga old TLs, gaya ni Miss Edeline, hindi ko siya kabatch. Pero nakikipag-collab pa rin ako. Nasa GC rin ako sa kanila. Ganun. Thank you po. Welcome. Thank you, Ma'am Eder. So we are so lucky to have Ma'am Edel with us this afternoon. So may mga tanong pa kayo, go. TL Eder, Dapat hi, pala, good Ma'am Edel. afternoon. Sige. Ah, Sige, Sis yes. Caroline, ay, go. actually, TL ko kasi si TL Eder before sa Momentum Makers. Mhm. Ano po ang niche nyo ngayon, TL Eder? Construction din po ba? Actually, nasa accounting firm kasi ako. Lahat ng Okay. niche nandun. Okay. Kano kasi Lahat. nakapoke ka na kay... Actually, ang niche ko dati is construction tsaka rental. So, dun ako kasi yung business ko kasi nasa construction ako, local. So, pero yun din yung gusto ko kasi noon sa international, rental and construction. Doon din ako nag-concentrate. Pero ngayon, yung actual work ko ngayon kasi nasa accounting firm. So, lahat ng needs, nakikita ko na ngayon. Kaya nawiwindang ako kasi lahat, nakikita ko yung books ng digital services, rentals, flower shop. Ang dami kong hawak ngayon na nakikita na iba-ibang paano yung books of accounts nila. So magkakaiba. So magkakaiba rin yung treatment. So actually maganda yung nalandingan ko kasi accounting firm, parang din sa Pilipinas, pag accounting firm ka nakalanding, magandang stepping stone yan. Kasi yung accounting firm kasi lahat ng needs nandun. Kaya kung makikita mo, magde-differentiate mo kung ano na yung in the long run, ano na yung magiging niche mo. Nice to hear that, Ma'am Eder. Pero ang tanong ko, how did you manage or cope up with the different, iba-iba ang mga niche na na-handle mo? Were all of those na-experience mo during your training sa TBSA and other platforms? Actually, hindi. Hindi. Natutunan ko na lang nito sa actual. Actually, Okay. may konti lang naman mga twist. So, yun yung mga ita-take down notes mo. So, meron naman magga-guide sa'yo na kasama mo na senior bookkeeper din na pwede mong mapagtanungan o kaya yung mismong manager. So, pwede kang magtanong. So, kasi bawal ang hula sa bookkeeping. Pag po tayo manghuhula kung nasa actual kayo, para hindi po tayo mapagalitan o kaya hindi magulo yung mga books. Pero may mga sa actual scenario, meron pa din mga makakasama kang mga bookkeepers na pasaway. So, kaya minsan, let's be careful dun sa work na ibigay sa atin. Kaya, ako nga kasi nag-start ako is July. So, July, August, magti 3 months pa lang ako. Pero sa dami, I've handled 15 different kinds of clients na. Ang pinakamadugo pa lang yung meron kasing business na pinaghalo ang personal sa business. So you have to be very careful sa pag-entry. Dapat tatanungin mo ilang percentage ba yung
i-charge sa rental mo, sa personal, tsaka sa business. O kaya dun sa gamit nila sa subscription sa Zero o kaya sa mga applications, dapat alam mo din kung ilang percentage. So, the best practice is you have to see previous transactions. Yun yung best practice. Agree. Look at the previous transactions of your client kung yung contact details nung client na yon. Halimbawa, yung client mo is nasa flower shop. So meron siyang supplier na ganito. Halimbawa, cornets. So ita-type mo, titignan mo dun sa contacts. 'Di ba may contacts dun sa Zero? And then dun sa contacts na yon, ita-type mo si cornets. Then magpapakita lahat yung transaction mo from cornets. So titignan mo, ano ba si cornets? Ano ba yung binibigay niya? Ano ba yung service na binibigay niya dun sa clients mo? So best practice talaga, look at the previous transactions. Okay. Thank you, Ma'am Eder. May question po dito sa chat box. Tama po ba? Naka-flexi po ang time niyo. Paano po ang time management niyo po with accounting firm? From Miss Sarah Chawa. Oh. Yung flexible time ko, ibig sabihin ng flexible time, kasi ang Australian is 6 a.m. bukas na yung 6 a.m. natin dito sa Pilipinas, bukas na yung kanilang office. Kasi that's 2 hours ahead sila sa atin. Okay? So that's 6 a.m. to 3 p.m. sila mag-close. Pero pwede kang mag-work from 8 to 5 o kaya hanggang gabi kung gusto mo. Basta yung task mo dapat, kasi kami naka-timesheet. Yung timesheet kasi ilalagay mo doon kung anong gagawin mo. Halimbawa, doon sa accounting firm kasi na pinagtrabahoan ko ngayon, ilalagay mo kung sinong client yung gagawin mo. Halimbawa, gagawin ko ngayon si Stanford. So, Stanford, ay click-click mo yon and then mag-clock in ka. And then ilalagay mo kung anong bookkeeping ang gagawin mo. So, kung habdak, ilan habdak ang gagawin mo? Kung halimbawa, 60 ang habdak na nandoon. So, out of the 60, sa isang oras, ilan ang nagawa mo? So, 60 over 20 yun na lang yung natira. So, 60 over 20. So, ibig sabihin, 40 ang nagawa mong habdak. Parang ganon yung ano niya. So, very flexible ka, pero ilalagay mo kung anong ginagawa mo. Hindi ka nila imo-monitor, pero they know how many hours lang yung dapat mong i-consume dito sa trabaho na to. So, nasagot ko ba, Miss Sarah? In addition to that, Ma'am Eder, dapat na comply mo yung deadlines na ibinigay based on the given assignments na number of clients. Stricto sila Yes, dyan. kasi minsan pag gawin mo to i-notify mo sa kanila kung hindi mo patapos. Doon sa timesheet ilalagay mo work in process pag hindi mo siya natapos. Yes. So let's be very open din kung ano yung ginagawa mo para alam din nila kung nahirapan ka ba, may problema ba doon sa clients na hinahawakan mo. Okay, so this time wala na tayong mga questions kasi mag-proceed na po tayo sa ating breakout room. So once again, thank you to our speaker for today, Ma'am Eder Yadao. Thank you for spending your time with us and we learn a lot, Ma'am. Thank you so much din Big hand sa to our speaker pag-invite. po. Yes, salamat. Salamat din po sa pag-invite. Our pleasure. So, sa Eder, wag breakout po room muna kayong activity aalis, natin, okay, Lang si po. Miss Ria. Miss Eder, standby lang po kayo. Wag po muna kayo mag-leave ng room. Thank you po. Ay, okay. Thank you. So, TL Ria ako na.
hello, Yes po, again. TL. Okay. Ito po ang breakout room activity natin. We will be doing a scenario para ma-practice natin yung na-learn natin from zero. So this is the scenario. You have just completed a photo shoot. So this is a photography service. Your client paid 1,000 in cash and you had $250 in business expenses. So, ang activity natin is you have to gather the documents. So, imagine lang natin you are gathering the documents and identify. Collect the client invoice, receipt, and expense receipts. So, ang gagawin natin ngayon, if you have the account na sa zero, we will do an exercise. We will be simulating transactions like the 1,000 in cash, na nabayad, na-collect from a client, and the 250 pesos expense ni client. So, sa breakout room, ito ang i-discuss natin. Okay? So, TL Ria, okay na tayo sa breakout room. Ayan, okay na po. Join na po sila. Sa mga wala po, assigning na po. Currently assigning na. Natapos kayo? Naiba na yung UI niya, user interface. Nabitin po. Oo nga 25 minutes. Nabitin. Sabi niya. Paano, nag-iba Ito lang na yung 30 minutes. 30 minutes ba yun? Oo. Actually, 25 ko siya kasi, baka kulangan tayo sa oras. Ayan nga. Yun. So, sino pong 3 room lang tayo? Sige, unahin ko po yung quick sharing lang, no? So, sa amin, naiba yung interface. Nasanay kasi ako yung mga receive payment, gano'n. Nasa baba dati. So, ngayon nasa upper right na pala. Upper right corner. Ayun. Sa inyo po, TL Caroline. Na-mute na. Mute ka. Hello. Nagdi-discuss lang kami doon sa kasi pag open namin ng zero, mag-a-add pa kami ng organization. Ayun, nag-ano na lang kami, imagine. Tapos, yung kasama ko doon, sila TL Edeline, tsaka si TL Eder, si Miss Donna lang yung, parang in the one-on-one namin si Miss Donna. Wow. So, ayun. Nag-imagine kami kung paano namin yun, pero with the help of Miss Eder din. Jackpot ako Baka si dami Miss kong Donna. TL. Sige, Miss Donna. Chinek ko lang naman, nag-navigate naman po. Kaya lang yun nga sabi ni TL Caroline, need pa mag-add ng organization. So, chinek ko lang kung saan pwede doon mag-add mag-create ng invoice. So, parang ganun na lang ginawa ko kung ninavigate ko na lang yung zero. And imagine na nga lang. Tapos tinuro na lang po ni TL Eder kung saan iaano yung mga figures, kung saan siya ipapasok. Iki-credit yung yung binayad. Yung 1,000 na binayad ni client is i-credit as income it's under equity. And then yung 250 business expense, so debit, and then 750 na cash sa debit side din. Sa asset, tama, sa asset po. Yun lang po. Thank you for sharing. Ayan, sige yung hindi pala nakapagsalita. Ayan, si Miss Melanie, yung sa amin, share screen. Hello po. Dun po sa sa amin naman po is, ang ginamit ko na lang po is yung demo company, which is, ang nakaset up po sa akin is, naka-USD po siya. So, nagkaroon din kami ng realization na iba yung sa tax rates na nag-a-appear since iba ngayon sa US, iba yun sa Australia. So, yun po. Tapos, doon din po kami nahirapan yung katulad po sabi kanina ni TL Ivy na sa paghahanap ng sa
bayad nung invoice. Nasa taas na pala siya, doon kami naghahanap sa baba. Pero so far po, na-guide naman po kami dun sa mga process po. Thank you. Thank you. Ayun. TL Ria, TL Daisy, representative po sa inyong room. Ako na lang TL kasi na-busy si ano kanina, si TLDC. Ano kasi, si Miss Berna kasi, hindi siya nakaano sa computer. Tapos si Sir Jonathan naman kasi may trabaho. So nag-imagine na lang. Kasi nga, tinuruan ko sila mag-ano nung last time. Mag-add pa ng demo company. Eh, si Miss Berna, gusto rin niya sana matuto. Kaya nag-imagine na lang na ano. Tapos, tinanong na lang ako regarding sa zero. Ayun. Sabi ko, madali namang matutunan yan eh. Once na nakapag ano na kayo, may nagamay nyo na yung mga pasikot-sikot dyan. Kahit na-expire yan, pwede mo ulitin yan. Isang tingin mo lang, alam mo na kung saan malalagay. Kaya yung activity na screenshot, kung hindi nyo na ano, isend ko na lang mamaya sa Discord. Para may pang-practice sila. Sabi ko kasi, practicein nyo lang kasi ako ganun ginawa ko nun. Naka-4 na ulit ako sa zero nun, sa booster. And don't worry, may activity rin sa masterclass. Oo. Meron Yung din mga sabi ko, nakatapos meron na din. lang. Yan. Mm-mm. Yan. Sige po, TL Ria, next ano tayo? Ayun, sige po. Share screen na ako, no? Ay, ano pala, TL? Picture muna pala. Oh, sige, Picture baka muna malimutan. tayo. Baka malimutan. Papasok daw ata si Sir Jonathan ulit. Di pa ka Sabi ko. nakabalik si Jonathan. Wala daw. Nag-rejoin siya. Nasa ano kasi siya, trabaho. Oo. Sige, ano po, habang hinihintay natin siya, ano muna tayo, yung sa certification muna, or Encouragement muna, TL. Wait lang. Share screen. Share po muna ako screen, ha. Okay. Ayan. Yung encouragement ko namin in TLD na is a Bible verse. 3 siya. Kumbaga, ito nung nabasa ko to, during nag-start ako ng booster, nabuhayan ako ng loob. So, eto, encouragement namin, first muna, courage and hope. According to Joshua 1:9, have I not commanded you? Be strong and courage. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. So yun, sa lahat ng laging nandyan yung pag-asa at kabuhayan ng loob na hindi tayo nag-iisa. Sa lahat ng tahakin natin sa buhay, yun lang. Basta remember this verse. And then second one is strength and action. Philippians 4:13. Wait lang. Nakano ako Philippians 4:13, I can do all things through Him who gives me strength. Diba pagkasama mo yung Diyos, lumalakas yung loob mo? Kung mayroong pagkain para sa katawan ng tao, eto, kailangan natin salita ng Diyos, pagkain ng kaluluwa yan. And then, the last one is trust. Proverbs 3:5-6. Trusting the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him and He will make your paths straight. So, kailangan, wait lang. So, kailangan lahat ng gagawin natin, manalig tayo sa Diyos. Hindi naman, kumbaga, mas maganda yung yung ibibigay ng Diyos para sa iyo. Yun ang lagi nating tatandaan na si Lord. Wala internet? Hindi si Lord, di ba? Hindi yan basta-basta ibibigay yan kung hindi yan para sa iyo. Para sa iyo, para sa iyo. Kaya yung tatlong yan, huwag niyo kakalimutan. Strength, and action, courage and hope, and then the trust. Ngayon, nandito tayo sa TBSA, may dahilan si Lord. Sa dami ng learnings natin, marami tayong natutunan sa buhay.
binabago nila yung pananaw natin sa buhay, pati yung mga personality natin. Lahat nagbabago. Kahit sinong estudyante na galing kahit anong batch, yun ang sasabihin sa inyo kasi yun din yung sinabi ng ate ko sa akin. Yun lang po, TL. And then, Yun, nandito Sir. na si si Sir Jonathan, picture muna tayo kasi, bago may Ah. mabawas. mabawas. Ayan, Picture muna tayo. Pa-stop share po muna ako, TL Ria, para Okay. madali. Sorry po. Sorry po. So, week 7 tayo. Ganun. Sabi sa, ano ba? Aga. Ganun ang post natin. Okay. Wait lang. Lima tsaka BBM ah. Flips na Okay. lang ako. Ayan. Ayan. Hindi ata maka-open si Miss Sheila. Okay, ready? Ganito na lang ako kasi isa Miss kong kamay. China, anuhin mo yung ano mo. Okay. Game? 1, 2, 3, smile. Ayun, wait lang po. Formal na din. Save ko lang muna. So, yun yung for walking natin. So, syempre, di ba? Formal Keeper naman. tayo, kailangan seryoso rin. Okay. Smile po ulit. 1, 2, 3, smile. Ayun, ang gaganda. Puting tagumpay. Then, kasama natin si Sir Jonathan. Hindi lang tayo. Aha. Sana nga walang laging pasok. The only Nakaka- flowers inside the ano. The only flowers. I the only turns from among the Among- flowers. Only turns among the flowers. Ang hirap mag-English. Ala, si TL Edeline. Nawala, no? Oo. Hindi, andito si TL. Andito siya. Hi, TLD. Opo. TL Ria. TL Eder po ba? Si TL Eder? Ang nawala? Edeline. Ako ba? Kala nila nawala ka. Oo Na-miss nga, ka kasi nila. iba yung background. Okay Ayan. lang. TL Share Ria. ko na na. Yes. Share Share screen na na. Okay. Sige po. Don't worry, pag natas natin yung program, since may enough time pa, pwede pa tayo mag-usap po. Ayan na, share na po. Kita na, TL. Ayan. Yan, okay na po. So, Certificate of Appreciation. With gratitude to our guest speaker po, si Miss Heather. We would like to take this moment to honor and express our gratitude to our guest speaker for generously sharing their time, knowledge, and insights with us. So, ayan, next slide. Ayan. So, ito po yung aming Certificate of Appreciation from the Victor's Rise Accountability Call team. Ayan po, in grateful recognition of her valuable contribution as guest speaker during the Let's Do the Zero exercise for the 7th week accountability call session held on September 5, 2025. Your time, effort, and insights have inspired us and made this event meaningful. So, for the rest of the team po, TLs and mentees, thank you so much po, Miss Eder. Yan. Sige. Ayan. Meron pa tayong natitirang 16 minutes. Anyone who would like to share pa or may ano pa po? Questions? Ayan, announcement pala before yun. TL Rian, nakamute ka. Sino po sa announcement? Si TL Daisy. Wala ata si TL. Walang sounds, TL Daisy. Okay, sige, mukhang naglolo ko po. So anyway po, ang ating announcement is syempre yung calendar din natin kay TBSA. So, week 6 live coaching po sa Saturday. And I think tonight yung sa RUOL, yun, 7 p.m. po. Hindi siya pang beginner, pero I know baka meron kayong kasama na ano lang po, yung nag-renew
'Diba? So, baka it's about time na mag-upskill sila, mas advanced. So, RUOL po yung ating online course na ino-offer ni TBSA for that po. So, ito naman niche base. So, real estate, mga ganun po, e-com. So, malalaman niyo po yung details. Join po tayo sa free webinar mamayang gabi, 7 PM. Tama po? Yes, ayun. Okay, sige, stop recording na po ako. May